yung kay Goma? Ano ba yan? May update na dinilate yung post niya. Hindi, yung sabi ng mga writer daw, parang nag-update yung mga writers na dinilate daw yung post niya. Tapos nag-post siya sa Twitter niya na double check din yung account niya kasi may mga may sinabi siya, medyo colorful language. May sinabi ng colorful language na sinasabi niya, yung mga writer magpapanggap na dinilate daw niya yung post niya tungkol sa EDSA busway. Ano ulit pangalan ni Goma? Richard Gomez. Binago rin niya yung Facebook page niya eh. Nilagay niya sa fan page, official fan page, pero verified. Pero verified. Diba pag nag-verify ka ng account kailangan bakit ka magsalita kailangan may ID. Parang diba kapag verified ng account mo, kailangan mo magbigay ng ID. Proof na ikaw talaga yung may-ari or ikaw talaga yung nagre-represent nun. Kasi biglang nilagay official fan page. Tagalawang 2010 pa rin. Ano to? Tanong ko lang. So, itong post niya, ito ang ungas. Walang traffic pero nang babangga. Wala bang bus lane? Ha. Ay, nahakmat ko si Richard Gomez. Ganito pala siya magsalita. Oh my God. Hindi ko, napikon lang yan ng traffic nung nung nalilinggo eh. Kasi aminin ko, lalaki ng traffic kahit sa EDSA bus lane eh. Ganun ba ka-traffic sa rush hour ang EDSA? I mean, Depende rin kasi nung Wednesday, di ko malala kung Wednesday by Thursday kasi nung ewan ko lang sa southbound ako noon nung gabi. So may bunggo, kung hindi bungguan, minsan sisiraan sa may Magallanes. Yan sa southbound. Although sa lang yan, Pasay na yan. Ewan ko lang sa Quezon, sa Boulevard, iba pa yung sitwasyon doon. Pero most of the time, parang ganyan lagi pa nangyayari sitwasyon eh. Kung hindi siraan, bungguan. Pero diba ang busway is parang isolated bus lang ang pwede doon. So, yes, pwede. Traffic pa rin. Pero ang accepted din na pwede dumaan doon, mga emergency vehicles, mga ganun. I don't think naman araw-araw may isang batalyon ng mga polis at ambulansya na dumadaan doon eh. So parang exclusive pa rin sa kanila. So bakit traffic pa rin? Yeah. Hindi, pero dapat lang exclusive sa kanila kasi ang nangyayari. Hindi, kasi yung point nga is, sabi nga nila traffic pa rin. Bakit traffic? Hindi, ang traffic kasi, yung lalabasan ng busway, traffic din. So, may portions na wala ng busway na parang pay for all na lang, kumbaga. Okay, so hindi siya specifically strictly may portions na talaga na bawal daanan ng bus lane. Hindi mo parang nadidefeat yung purpose nun? Hindi naman. Kasi yung nilalagay ng busway, yung kadalasan na yung sa mga terminal, dahil na yung mga yung lugar na saan talaga mabibigat na traffic. Minsan natataon lang din na yung lalabas ng busway, doon din yung nagkaka-traffic. Hindi, may mga parts kasi ng busway na bukas. Kasi yung mga tatawiran ng bus lane, mga intersection kalimitan, nakakalusot din doon yung mga ibang driver, kaya nakakapasok sila doon. So hindi talaga definite. Okay, kaya pala traffic pa. So parang ganun rin. Hindi. Ano siya, mabilis naman yung bus lane actually. Kasi kapag walang... Hindi, sa lalabasan nga, kumbaga, kahit paglalabas ka, nagiging free for all. Yun yung nagiging problem. Hindi. Kapag papasok ka ng busway up until Quezon City hanggang Muñoz, sarado yun. May mga parts lang. Paglabas mo mula Quezon City, papuntang southbound, papunta na ng Pasig, papuntang Taft, doon na nagbubukas. Kaya traffic. Pero di rin naman araw-araw na traffic yun eh. Although sabihin natin kahit sabihin bumper to bumper, di naman siya yung may stuck ka ng 30 minutes, mga ganun. Hindi. So, hindi ibig sabihin na let's say yung paglabas mo or let's say kunyari yung heavy traffic talaga sa Magallanes, bumper to bumper, pero gumagalaw pa rin. So basically, kahit bumper to bumper na ang private side, yung majority ng bus ng lane, ang bus lane gumagalaw pa rin. Okay pa rin. Akala ko naman, pag nag-bumper to bumper na, damay na rin sa EDSA bus lane. Pero kaya ako nasabi na bumper to bumper kasi gano'n lagi paglabas mo ng One Ayala eh. Yan, damay blend in ka na sa mga sa the rest ng motorista. Yung problema kasi yung sa may side na yon ng mula ng EDSA Taft
mula Magallanes hanggang Makati, bukas kasi yung site, yung ano na yun, yung part na yun, yung mga lane doon bukas. Pero pag lumagpas ka na doon, dire-diretso na yun kasi sarado na yung bus. Bakit ganun? Bukas pa rin yun. Yung between, Kung alam between na yun. Hindi kasi ang problema sa Makati, wala kasing center island na pwedeng pagpigilan ng mga bus. Kaya nangyayari, yung stasyon ng Makati, doon pa sila, di ba, 4 na lane yun, right? Tapos nandito sa may pinakakaliwang lane yung si EDSA Busway. Oh, Pupunta tama. siya- Kasi yung 4 na linya yun yung dating terminal ng Ayala eh. Oh, pupunta Yan ba sila yung sa- ano? Yan ba yung 2-lane paakyat, 2-lane dire-diretso? Ano ba yun? Oh, Okay, nadaanan ko yun. Yung pala yun pala yung sinasabi nyo. Doon lang traffic, pero lampas doon. Pero Gucci ngayon na. sa Ayala kasi, Oo. pagilat ng bus, kaya ng kumanan para sa terminal. Okay, gets. pag galing ka ng pag galing ka ng Quezon City, pero pag papunta ka ng Quezon City, yung terminal naman is, di ba, may malaking intersection yung EDSA at saka Ayala Avenue or Makati Avenue ba yun? Yung sa may kanto ng One Ayala, ang gagawin ng bus is mula sa pinakakaliwa, lilipat siya sa pinakakanan kasi na doon yung estasyon ng bus sa busway para sa Makati. Tapos babalik na naman siya sa kaliwa ulit para makapasok ulit sa busway niya. Okay. Try nga natin. Vlog nga tayo. Mag-DDF vlogs nga tayo. Punta tayo Green Hills. Tapos EDSA Busway tayo. Ang baba natin sa Tolan. Oo. Wala tayong bibilin siyempre. For the vlogs lang. Or diretso na tayo hanggang Muñoz. Kutsa, bawa na tayo sa may Mag-Cubao Expo na tayo. Kung gusto mo eh. Oo, pwede. Pero yung sa Cubao Expo medyo malayo yung Tara. bus. Tara. Sige, Ngayon September. Ngayon September weekend. November naman. October naman. Dami pa kinasikaso. Kaya naman tayo sa uusin. So may biglang di matutuloy. Si Kyle na, uurat na eh. Shout out kay Kyle. Yeah, may Dami kong ginagawa eh. Okay sana kung college pa tayo na walang problema eh. Hindi, weekends. Weekends naman kung G kayo. Eh yun nga, yun yung punto ko eh. Okay sana wala tayong masyadong problema. Okay. Biglang wala masyadong ginagawa. Biglang G na G umalis eh. Pero, nakakamiss rin actually. Nakakamiss rin bumiyahe na pumunta ka ng mga BGC for the sake of na lumabas ka ng bahay. Last time kasi pumunta ako BGC for a client business. Dumaan ako ng busway na drive ako. Then, yung the act na paglabas ko sa yung ibang environment, parang bigla akong ginaganahan sa buhay. Ewan ko, sa sobrang tagal kong nag-work from home, parang a breath of fresh air ang nasa labas ka ng bahay mo at nagtatrabaho. Pero syempre, ayoko gawin everyday yun kasi mauurat ka agad within a month. So, Lang. Yeah, ang weird lang. Pero talaga, like, that was one of the most brain dead takes I've ever seen this year. Really. That was Feel ko gusto lang mag-shit post niyan eh. Bad trip na bad trip, tapos kinana ng mga ng netizen, tapos nag-shit post na lang for the sake na, yung parang may mga nag-i-excuse kapag napunta peteng na corner. Kasi sinabi naman yung social experiment lang yun. Eh mga ganon, kung hindi social experiment, sabihin satire daw, mga ganon. Satire lang yung sinasabi ko, this is not real. Okay, fine. Kamensuri. Kamensurin. Are you threatening me? Yung mga ganon. Mga ganong bagay. Ano daw? Tuloy na napanood niyo ba yung interview ni Mon Confidential? Ano nangyari doon sa kanya? In-interview daw siya ni Tintin sa TV5, yung radio show nila ni Julius Babaw. Sabi ni Confidential, di ko talaga ma-dictate yung apelido ni Mon eh. Sabi daw, tuloy daw ang kaso kasi kailangan daw mag-set ng example. Hindi naman daw lahat nakakaintindi ng copy pasta daw. Parang kailangan daw may mag-stand up. Mga ganung bagay. Ganon yung punto ni Mon na kailangan daw bigyan daw niya ng leksyon yung si Ilya. Kung gano'n ba talaga nasira yung reputation niya, bahala siya. Hindi, pero yun yung problema eh. Magiging president kasi yan para sa mga future na future na kaso tulad yan eh. Tulad ngayon. Actually, marami na.
Marami. Yeah. Di ba si Sandro, yung sino ba yun? Yung na-rape daw ng dalawang independent contractor na bakla sa yung GMA. kasuhan niya yung critics niya. Oo, tatlong Twitter user. Tapos meron pa ngayon, yung si Jude, si Hey Jude. Si Sir Jude. Si Sir. Si Sir daw. Yung Kinasuhan rin ng waiter ngayon. Kinasuhan siya ng waiter for libel yata or something, defamation. Let me check. Pero balik na yung waiter kinasuhan o yung waiter yung artista naman yung kinakasuhan sa case na yun imbes na yung artista yun. Pero yung idea nga ng yung virality, dahil sa virality, nagkakaroon na ng yung waiter ang kinasuhan o yung waiter yun ng kaso? Waiter ng kaso. Okay. Ito, check natin sa Philstar Live. Kasi maalala ko yung madam yun ng kaso eh. Ay, papakaimba na sobrang tinding entitlement mo, sir. Parang, ayun, ang kaso is unjust vexation, grave scandal, grave coercion, grave threats, and slight illegal detention. Yan, yung unjust vexation na yan, nakakatawa yung kaso na yan. Alam mo yun? Yung Kemon. Hindi. Ito yung kay Jude. Yung natawag na sir. Yun yung mga final na kaso. Ano yun, Miko? Sabi mo? Alam mo yan, nakakatawa dyan sa unjust vexation na yan. Dito lang sa Pilipinas may ganyan. Oh? Ano lang yan? Paano ba papasok ang unjust vexation? Basically, vex yung parang... Ininis mo yung tao unjustly. Yun. Vexation is inis eh. So, ininis mo yung tao unjustly. Yun lang. Yung binadrip mo siya. Literally, kinasuhan ka niya kasi binadrip mo siya. Yun. So, parang So, yan yung parang mas salty version ng cyber libel, kumbaga. Hindi, cyber libel naman at least may basis in reality na basically cyber libel nagsulat siya ng kasinungalingan tungkol sa akin sa internet. Hindi, parang kasi pero yung unjust vexation yung libel kasi parang nagiging slap lawsuit na rin eh. Feel ko lang base sa mga lagi nagko-file ng kaso. Pero yung naging slap yung pinaka talaga is unjust vexation kasi sa yung pinaka-slap na bad trip ka lang sa kanya kahit nang totoo yung sinabi niya. Yung weird, no? So paano yun? Halimbawa, pero di ba ang pinaka di ba nga sabi maganda example dyan yung ayan, ito, babasahin ko ha. Babasahin ko. Teka lang, yung nag-prank na ng hold up kasi may police na nag-respond. Si Tokmoli Brothers. So, di ba yun din yung good news ng unjust vexation kasi nga parang nagpapanggap na na may hold up. Hindi, iba pa yun. Parang mas malala pa yun. Scandal yun. Alarming scandal yun. Hindi, kasi ang alam ko nakasuhan din natin ng unjust vexation eh. Ito kasi yung unjust vexation. Parang kasama na yun lagi. In Philippine law, unjust vexation is any human conduct that causes annoyance, irritation, torment, distress, or disturbance to the mind of another person. So basically, na-bad trip siya sa'yo, kaya kakasuhan ka lang niya. Yun lang. So paano mag-hold kaya sa lawyer, no? Mag-guess nga tayo ng lawyer, tanong natin yan. Parang, kasi ako bigla ako na-curious. Like, sige, file ka ng kaso. Lahat naman tayo may karapatan mag-file ng kaso. Pero paano proceeding kaya yun sa mangyayari korte? Kailangan mapruweba ng kaso na na-bad trip siya doon sa sinabi ng isa. Yun nga, kasi kung ako yung judge, parang, bakit ka na-bad trip? Okay, sana ko yung let's say may actual damages talaga, no? Like kunyari, may sponsor na umayaw, or may sponsor, or let's say certain partners na kinwestiyon yung alleged na in unjust vexation, malice is an inherent element of the crime. So yun nga, meron niyang intention naman bad trip sa kaso. Yun yung yung parang idea na intention kung bad tripping ka. Oo. So paano mo hindi ko napapasok yun na siguro sa mga lawyer na sa prosecution na paano patunayan na intention ka niyang bad tripping? Ay, bayaran mo yung judge, syempre. Yun. Bayaran mo yung judge. Hindi, pero paano kung say, for example, yung nagsabi nga na pinanindigan nga nung shit poster na yun, yung i-delete despite na, ayun,
Hindi, ano na yun, syempre sa labas ng korte settle yun na tipong babayaran na ng nagreklamo yung judge. Hindi, yung ang ibig sabihin, what if yung let's say, i-present na Poheba na yung nga, na talagang nagmatigas na ayaw i-delete dito. Ayun, guilty. Guilty siya for just vexation. Yun. Tapos nun, mangyayari sa kanya, magbabayad siya ng arresto menor up to 30 days. Tapos nun, penalty from 1,000 pesos but not more than 40,000. Yun. So hindi naman ganun katindi yung penalty. Hindi naman ganun katindi penalty. Pero may record ka na. Pero may record ka, kinasuhan ka ng just vexation. Yun pa. Akala ko related sa Akala ko related sa parang rape. Yung unjust vexation. Yun yung unang pagkakaintindi sa unjust vexation. Vexation kit. Parang nasa isip ko kasi noon, nasa isip ko kasi pag sinabing unjust vexation, parang nanghipo kang nga ganun. Ang lala, no? Hindi, acts of lasciviousness yun. Pagka mas medyo may prejudice pa nga yun eh. Kung yung social standing mo mas mababa doon sa hinupuan mo kunwari, acts of lasciviousness. Pagkakapantay mo na social status, sexual harassment. Kasi acts of lasciviousness may mas mababa pang mas mababang kalibre. So pag mas mayaman yung nagawan mo, ano ang tawag doon? Acts of lasciviousness. Sexual harassment na yun. Siyempre, babayaran or baka rape. Depende kung gano'ng kayaman. Bayaran niya lang yung judge, di ba? Tapos. Yikes. That's a yikes moment right there. Makikita, dami pa rin no? Dami pa rin. Minsan ang misogynist kaysa sa addict na gunner. Parang mas malala pang matawag na gunner Yun yun. Parang mas pipiliin ko na magmukhang misogynist kaysa active gunner. Parang mas nakakatawa pag tinawag kang gunner. Mas nakakatawa, parang mas nakakahiya. Ano ba yun? Hindi, wala naman sa internet. Pero pag sa Philippine law mismo, walang kaso yun. Pag sex offender ka, yun talaga po siya. Mas malala yun. Pero yung idea nga na parang sinasabi nga na parang mas nakakahiya. Tawagin kang gunner. Ewan ko para saan parang program na lang ginagawa ko. Ang point ko kasi na yun na yung imbes na nagtitrending sa Facebook na let's say meron yung sa sa Tulfo na kinakamot lang yung kamay niya tapos nagkamot ng jajakod. Yung mga ganung example yung tipong simpleng na po niya. Baliktad pala. Kapag pag acts of lasciviousness yung kapantay mo sa social standing, pero pagka sexual harassment, yung mas mataas sa'yo yung gumagawa ng asulto. Kunwari, pag boss mo or kaya amo mo, ganun. Na may parang power difference. Power dynamic. Oo. Ganun pala siya. Okay. Sabihin ko ng seniority pero pang parehas na rin. Parang ganun rin. So, bali, kapag magkapatay like kayo, acts of lasciviousness lang pala. Siyempre, sa batas sa Pilipinas, onting slide lang ng pera dyan sa ilalim ng table. GG na. Di ba, meron nga yung babae na nakapatay ng ng buong pamilya. Diyan sa Las Piñas. Yan ba yung nag-trending na may birthday pic? Yan ba yan? Sa Las Piñas. Sa Las Piñas yan, di ba? Tapos yung dalawang tricycle yung inararo niya, patay yung buong pamilya. Isang bata lang. Teka, yan ba yung nag-birthday? Ata? Ang alam ko kasi nagtagtago daw sa Australians, binayaran ng tatay niya yung mga media para mag-blackout Ang bali-balita daw, yung magulang nun, may parang malaking eskwelahan ewan ko sa Las Piñas yun Alam ko parang basta malaking medyo upper middle class yung pamilya, so parang kaya din afford nilang bayaran yung media. Yan ang bali-balita. Tapos yung anak na nakabangga nga daw, dinala sa ibang bansa, nagtago na daw. Well, technically, di naman sa nagtago dahil parang, ewan ko kung kinasuhan siya, pero parang, alam mo yung idea na Bawas hiya. Parang si Joaquin, si Dignidad, yung Ateneo student na taekwondo. Yung binubuli siya sa CR habang umiihi. Sabi niya ng Dignidad. Nasa US daw yun
Ang narinig kong balita daw, yung pong pamilya daw, parang bawal na picture. Di sila, ayaw nilang papapicture na. Lagi pa rin daw hinahanap yung si Joaquin daw. Parang parang local na punching bag na nangyayari din eh. Naalala ko tuloy yung era na nagsisimula pa lang yung mga yung idea ng videohan ka tapos viral ka dahil gumagawa ka ng kalokohan sa in real life. Di ba si Amalayer? Naalala niyo yan? Ito, 4 dead in 3 vehicle smash up ito. Oo. So, alam ko yung bata, yung parang yung bunso ata yung natira din. Yung member yung matapos sumikat, nagpastor bigla. Oo. Di mo siya nagpastor kagad, pero parang na-depress daw si Amalayer. Tapos bumalik siya parang nag-resurface siya, parang kinuwento niya yung naging effect ng virality niya. Yun yung mga panahon na doon pa na nagsisimula Pero yung Amalayer na yun, medyo medyo tame pa yun Kasi parang OA na Karen ka lang Pero yung yung nakabangga, mas matindi yun Kasi buong pamilya napatay mo, ang natira lang yung tapos isa na lang na isang bata lang natira. What the fuck? Damn. Ayun nga, ito nga, base sa nilink mo Miko, yung may-ari, yung anak daw siya ng may-ari sa mga pinakamamahaling private school sa Las Piñas. Yun. Tapos nakalayas daw ng Pilipinas yung babae. Tapos binayaran daw ng pamilya yung nakapatay. Parang kasing idaran lang yata natin o mas bata pa. Ano ba, e-bike? Hindi siya e-bike. Tricycle. Binangga ng pick-up niya. Talagang binabalandara yung pangalan niya, no? Sakalasing siya nung time na yon. Talagang binabalandra yung pangalan niya, no? Pagka hindi ako maawa. Aminin ko pag yung dinodox na, yung for the sake of So, kasi Man, she fun, though. Yan. Intro. Imagine mo. Whole family. Shit. Yan yung tipong hindi mo na gustong mag-social media talaga Naalala niyo yung panahon ng early days ng Facebook, yung usong-uso yung mga dami account. Hindi para mag-spread ng fake news talagang for the sake of catfishing, yung pinakamalalang pwede mong gawin panahon. Si Julie Nicole Chua, naalala niyo yun? Yung crush ng bayan. Girlfriend ng lahat. Dahil maraming dami account. Nag-resurface rin siya pero sa IG na lang. Ayaw na daw, parang base sa nabasa ko, ayaw na daw niya mag-Facebook dahil nga daw sa experience na yun. Parang sobrang dami daw nang gumagawa ng account na mukha niya yung nakalagay. Ayaw na niyang parang gumawa rin ng legit na Facebook account. Kasi I understand. Understandable naman. Imagine mo, 120k lang binayaran niya para makapag-piyansa. Tapos nun, lipad na agad, papuntang Australia or somewhere else. Diba? For sure, US yan. US or Australia yan, for sure. Nako, tago lang. Diba? Saya Kung i-search mo yung pangalan niya sa FB ngayon, i-search mo, wala. Blackout rin. Pwede na ako makakita ng mga anti-Asian. Good riddance na lang. I mean, hindi ako naniniwala sa karma, pero naniniwala ako sa causality. Eventually, baka maulit niyo yung ginagawa niya at malala mangyari sa kanya. Huwag naman sana, pero sana, habang nandun siya, i-reflect niyo yung mali niya at i-take responsibility. I don't know how she would take responsibility, but then again, mayan talaga pag mayaman, kayang-kaya mong bilhin lahat. Kahit ang media. Yo, amigo. That's right. Malakas ang pera. You know how it is. Parang sa mga mall, di ba? Katulad nung sa SM Bacoor, di ba? May nagpakamatay doon. Kaya nga may mga glass na doon May mga glass barrier na rin doon sa mga sa mga... Hindi, bukod doon. Terrace. Bukod doon, di ba bukod doon, pag may nagpapakamatay ganyan, hindi sasabihin ng mga media yung mall Pangalan ng mall Sabihin lang isang mall sa kasi kakasuhan kasi sila ng SM. Bawal yun sa amin. Kasi kapag pagbalita, suhan ng mall or magiging free advertisement para sa mall. So talagang pinapatanggal sa amin yung mga pangalan ng mga business. A restaurant lang in Makati or a mall in Makati. Hindi pwede sabihin yung pangalan talaga. Kasi naalala ko sa isitan ako binabayaran nila yung mga mga newspapers para hindi sabihin yung pangalan.
Parang amin, nung, sa amin hindi namin talaga sinasabi talaga. Hindi pwede. katulad nung dati, nung ni-raid na naman ng Bitag yun. Kasi dahil, Unless, may exception yun. Unless yung mall mismo may kinalaman directly sa nangyari sa balita. Kunwari, tinulak ng empleyado ng SM. Ayun, yung factual sasabihin. yun eh. O, Factual sasabihin. yun eh. Pero pag Parang sa Isitan, yung pinasara sila ni Isko, di ba? Talaga sabihin mo yung pangalan. Sasabihin yung Isitan kasi obviously yun yung story. Pinasara yung Isitan eh. Yun. Pero pagka, yung lugar, nagkataon na doon nangyari yung storya, hindi namin sinasabi talaga yung pangalan. Nalala ko tayo commercial na isa sa DZRM. May commercial? Ngayon lang? Hindi, tagal na nun. 2019 pa yun. Nalala ko. Okay. Dahil mga tuwing 6 o'clock ng umaga yun eh. Ano yun? Binabayaran yun. Nag-recording kami noon bago ako umalis na may mga recording kami noon. Tapos ibibigay sa mga local radio stations yan. May mga affiliation kasi sa newspapers yun eh. Mga konektado kasi ang newspaper at radio. Nakakagulat actually pag nalaman mo. Sobrang connected yung mga tabloid. Tapos yung mga station din sila. Yun nga. Pero konektado rin sila. Parang kinukwento dati Miko, kayong mga reporter, diba? GMA, ABS, TV5, konektado kayo, diba? Sa kanila yung business side, konektado rin sila. Tapos parang madali na. Pag basta may tao ka sa isang radio station or newspaper, kaya mo na mag-branch out sa lahat ng mga possible na radio station. May may mga iba-ibang system yan. May mga outlet na magka-partner. So, meron silang way na pag ginawa na ng reporter nila yung balita, parehas nila malalabas yung balita sa mga stasyon nila. May ganon. Meron din, mga reporter mismo, nagpapatabo. Ang tabo is sistema na, di ba, napulot may balita para sa agency mo. Ipapasingit mo, ipapabigay mo rin dun sa mga ibang agency na pinagsa-sidelinean mo. Pero, hindi nila ilalagay pangalan mo. Kasi magagalit yung mga mga amo mo pagka nalaman nilang nagpapatabo ka eh. So, pero typical din, no? Typical din. Minsan na-take ko yung moment na kasi may time na tuwing umaga lalo na pag yung mga long weekend kunyari, yung Holy Week, long weekend, last week lang. Minsan may mga naabutan akong mga news doon eh. Yung mga live coverage. Naantay ko na sabihin ako, tapos kung ano na sasabihin ko. Thank you pinaganak. Wala kaming holiday din. Monday, Thursday at Good Friday lang holiday pagka Holy Week. Pero other than that, wala. May pasok talaga. Lalo na pag reporter ka kasi ilalagay ka sa kung saan-saan para lang mag-Holy Week coverage eh. Tapos gagawa ka lang ng kwento doon habang may nangyayari sa likod mo. Tapos kada oras, kailangan kausap mo yung desk editor mo para sabihin, may mabibigay akong balita. Pwede akong tumayo mamaya sa TV Patrol. Oo. Meron akong script para dyan. Hanapan ka rin kasi. So, may ganun siyang system. Pero yun nga pag nasa radyo dyaryo ka, pag meron kang storya, pwede ka magpatabo. Yun. Nangyari kunwari sa amin, may isang time na merong reporter, sino tong si Brian Entak. Wala naman tayong Brian Entak dito. Hindi, nagpapatabo lang sa atin yan. Huwag mo ilagay pangalan. Oo. Pero siyempre, ganun, return the favor rin yan. Pag kayo naman magtatabo, sila rin yung una mong bibigyan. Hindi, yun. May bayad yun. Hindi lang alam ng amo nang nagpapatabo yung... Hindi, pero siyempre, network pa rin yan eh. It's network and trust na yan. Parang, halimbawa, pinatabo mo ako, binayaran kita. Parang since ako naman magtatabo, ikaw yung una kong maiisip rin. Parang gano'n. Hindi naman gano'n. Hindi siya gano'n. Parang ang tabo is yung kapag yung reporter lang yung dumidiskarte na may sideline siya sa ibang mga ahensya na di alam ng outlet niya. Kunwari, parang moonlight. Oo, nagmo-moonlight. Yun nga, nagmo-moonlight. Yun. Kunwari, nagtatrabaho ka para sa Remate, tapos nun, yung story mo, pinapatabo mo sa Bulgar o kaya sa Inquirer. Pero hindi alam ng mga taga-Remate na dito ng balita dyan. No, ganun. Ganun siya. Okay. Breaking sa tik-tik na ayos yan. May mga ganun sila. Tapos yung gagawin ng mga pinagtabuan mo, di nila ilalagay pangalan mo, pero ikaw yung nagbigay ibang pangalan na lang lalagay nila. No? Hindi, usually walang pangalan. Usually lang. Alam kong insider ka may inside knowledge ka sa ganyan, tapos nagbasa ka ng dyaryo, walang pangalan. Alam mo na kagad tabo yun. Alam mo na agad, ganun. Alam mo na agad, galing lang yun sa mga kakilala ng reporter sa labas na nagkataon na wala silang reporter doon, tapos may reporter sa taga-ibang dyaryo na nandoon.
nagbigay ng Ano? balita. Parang ano yung freelance ka rin, no? Parang, si Peter yun. Parker. Ang I tawag need doon, pictures of Spider-Man. ang tawag doon stringer. Kasi yung stringer, hindi siya empleyado ng ahensya nyo, pero nandoon siya, nagre-report siya. Tapos may istorya siyang pwede ibenta sa inyo. Kaya siya stringer kasi dati kasi nagpapadala sila ng mga storya sa string ng papel. Nakasulat na doon yung buong storya. Tapos noon ipapa-telegraph yun or ipapa-radio. Tapos noon lalabas yun sa papasahin ng editor yun. Tapos noon gagawin ng storya. Ganun. Okay. Good. Kung ano yung freelance yun, stringer tawag namin sa kanila. Speaking of sa mga tip tabloid, natanong ko dati yung sa Bulgar nga, bakit parang paborito ng mga tabloid na puro mga sex, yung full page babae lang. Pang-akit attention daw yun eh. Pang-akit attention daw. Target kasi ng mga tabloid talaga mga chuper, mga driver, tricycle driver. Puro sexy din ang hanap nila, syempre. Tapos gusto nila yung mga storya na hindi seryoso, mga tipong panty, panty nakita sa bahay ng congressman, mga ganung mga storya. Yung salitaan, yung wordplay nila kumbaga. Bidrotcha yung mga ganun. Yun. May lengguwahe sila. Kapag Tagalog kasi mas snappy yung pagkakasulat, parang for lack of better, mas madumi. Alam mo yun? Babae, ginata, yung mga ganun. Yun. O sinisi. Kung ikukumpara mo sa English, minsan na parang di siya sobrang formal. Hindi siya formal talaga pag tabloid. Talagang gusto mo pag vulgar ka agad pag sobrang vulgar pag in English mo yung mga snappy Tagalog shit. Halimbawa pag Tagalog, 'di ba? Si Mrs. Binrotcha ng mister, yung ganon. Parang may idioms kasi sa Tagalog eh. Tapos pag in English mo boss na vulgar doon quickie sa kusina mga. Quickie sa kusina. Hindi mo siya ma-translate sa English, eh, ba? Pag in English translation mo, hindi ko, example, ganun, paano matatranslate, kinuwiki si Mrs. sa... Winiki si wife caught doing a quickie with some else. Parang... Ang vulgar ka agad eh. Vulgar na kagad eh. Pag sa Tagalog, pwede mo parang layered pero nakakatawa pa. Idiom eh. Parang yung idioms natin kasi sobrang bastos lang talaga. Pero may mga tabloid na medyo maayos yung Tagalog. Kahit Tagalog yung sulat nila. Filipino Star ngayon. Gano'n sila. Basically, mga seryoso na balita galing sa Philippine Star pero Tagalog yung sulat. Parang sila yung mas malinis eh. Tapos yung PD, di ba may tabloid rin ng Inquirer? Di ba may tabloid rin yung Inquirer? Pero hindi ko na nakalimutan ko na yun eh. Yun yung libre eh, na Inquirer. Hindi ko matandaan yun eh. Alam ko lang is People's Journal, Filipino Star ngayon, Remate, at saka Letter T yun eh. Letter T yun eh. Ano ba yung putangin ng tabloid niyan? Philippine Tabloids. Nakalimutan ko niya. Tagal lang di nagbabasa ng diaryo. Ayun, Abante. Microsoft isa lang nagbabasa eh. Doon na lang yung doom scrolling ko eh. Microsoft News ay sa Explorer. Sa Edge. Pero doon na lang nag-doom scroll. Kaya uso rin kasi yung gano'n yung pagpapatabo gano'n. Mababa kasi bayad kasi sa dyaryo. Mababa bayad sa dyaryo. Didiskarte ka rin para kumita eh. I mean, kailangan mo magpakain ng tao, kailangan mong mabuhay, ba? Lalo na ngayon na hindi na mahilig magbasa ng dyaryo yung mga tao ngayon. Lalo na ngayon. Mas malala yung competition ngayon. Kasi nasa internet lahat. Usually sa Facebook na tumitingin ng balita yung mga tao. At yung problema pa kahit nang mapunta kayo sa internet tulad ng ABS-CBN news.abs-cbn.com or gmanews.com or inquirer.net. Hindi naman mapupunta sa mga website ng mga tao. Talagang sa Facebook lang sila titingin eh. Facebook o Reddit. Ganun lang. Kaya nga kaya hindi ako nagtaka yung Abante nag-shift sa social media rin eh. Umagawa na rin sila ng mga social media news. Pero andun pa rin yung snappy headlines eh. Kasi pati mga super tumitingin na rin sa Facebook eh. Na TikTok, diba? Ang dalas na nga mag-livestream eh. Yung FB Live. Biglang content creator. Lupit nga ng terms ngayon sa mga ganyan. Content creators eh. Parang tayo, content creators. Content creators like us. So follow us on Twitter guys ha. Kahit walang nangyari sa Twitter. Follow Tagal us. na tayo nagpo-post. Wala na ang Brazil sa Twitter.
Wala ng Brazil, oo nga pala, no? Tana. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam ko sa parang government requirement tapos di nag-comply si Elon. Yung kailangan daw ng legal representative yung Twitter sa Brazil kasi kinakasuhan kasi sila sa Brazil ngayon eh. Hindi makapagpakita sa hindi sila makapagpakita sa korte. Kasi wala nga silang legal representative doon. Okay. So, Okay. Akala ko, parang EU shit, tas biglang mas matindi lang sa Brazil. Anong kaso? Ito. Teka, hinahanap ko lang yan Ito, okay. Okay, teka. Ito kasi yung mismong government ng Brazil, inaakusahan yung Twitter na nagsispread daw ng misinformation tungkol sa presidente nila, si Jair Bolsonaro, yung parang Duterte nila doon sa Brazil. Oo. So, bali ngayon, kinakasuhan na sila ng Brazilian government, pinasara na rin yung mga opisina, tapos pinaparequire na silang maglagay ng tao bilang legal representative para Control ng Twitter. para ma-reactivate yung Twitter at saka para, I guess, para ma-process yung kaso. Ito. Teka. Okay. Vote, closes office. Okay. Pero parang mixed rin yung opinion ng tao dyan sa Brazil Parang mixed rin yung opinion ng tao dyan Parang siyempre sobrang successful na rin naman ng Twitter, so parang marami rin nagsasabi na, finally, parang TikTok na no toxicity, pero may mga iba nagsasabi na parang inaano yung freedom of speech daw. Parang sa Russia ngayon, hindi ka na pwedeng kumita doon as YouTuber. Teka, hinahanap ko pa yun. Yung mga pinapakinggan ko na ibang podcast na natawa na ako pag nag-read yung freedom of speech Parang nagiging excuse na lang ng kanyang responsibility. Ano ba talaga ang Kasi parang totoo naman talaga na may karapatan kang magsabi kung anong opinion. Pero parang may repercussion talaga na. Ano yung orders na pinapaano sa kanila ng Brazilian government? Yan na check. Teka. Pero basta alam ko nung mga last month parang may tension na rin sa kanila Teka, basahin ko yung tweet niya. Diba si Lula na yung presidente dyan? Ay yung... tama, hindi, presidente? Si Jair Bolsonaro pa rin. Di ba nagbago? Brazil? Di ba nagbago ng government dun? Kasi natalo sa election si Bolsonaro sa nagtago sa Florida. Teka. Alam ko hindi na siya ang Wait, what? Sorry. Former, okay. Alam ko hindi na siya Tapos di ba nga... kaya, okay, ito pala. Ito yung bakit. Kasi pinapablock kasi ng Brazilian government ang mga accounts ng mga supporters ni Bolsonaro sa Twitter. Ayaw mag-comply ni Twitter. Kaya ngayon pinapasara na sila ng government. Okay. Ito pala. Alright. X accounts accused of spreading disinformation. Many supporters of former right-wing President Jair Bolsonaro must be blocked while they are under investigation. So hindi pala yung mismong Twitter originally pinupuntirya dito. Parang ang nangyari is habang iniimbestiga yung mga supporter, pinasabi ng Brazilian government kay Twitter na, pakisuspende ng mga account na to habang iniimbestiga namin sila. Kasi siguro para hindi sila makapag-influence sa public opinion, ayaw sumunod ni Twitter. Ayun. Yun nga. So, hindi sumusunod si Twitter. So, parang nadali rin sila. Okay. Ganun yung storya. Kaya pala. Okay. Kaya pala. Well, alright. Kaya pala ganun. Kasi nga tama ka nga Brian, bago na nga yung gobyerno sa Brazil ngayon. Kaya, si Lula na nga. Naalala ko din dyan yung surprise na yung parang surprise ng president nila na i-investigahan natin. Doon din ba yun? Ano yan? Basta may naalala kong ganong balita na ngayon taon lang din. Na surprise investigation lahat ng sila daw nila. Si El Salvador. Si Bukali ata pangalan nun. Yung gumawa ng Supermax, yung sobrang laking prison, tapos pinagbukulong lahat ng mga gang member. Pero parang on one hand, parang ang tindi rin naman na parang na-stifle yung
karapatan ng tao. But on the other hand, ang daming mga taga El Salvador na nagsasabi na puro gang nga daw kasi doon patay. Tapos mula nung ginawa nila yung sistemang yun, halos bumagsak daw yung murder rate. Parang ang hirap pa rin mag-judge kasi wala ka sa area na yun Madali kasi magsabi pag wala kasi Pag nasa loob ka nun, maintindihan mo rin yung side ng mga uma-agree sa ganun dahil kung ikaw naman po, araw-araw may barilan, araw ka lumabas. Parang katulad lang sa mga sinasabi ng mga martial law supporter, di ba? Ay, tahimik kasi dati no martial law. Kaya, tapos ngayon, di ba? Tapos ngayon mga nagsasabi nun, ngayon biglang binabalik nila yung ganong sitwasyon. Parang sa SMNI. Oo. Di ba? Biglang gumagawa sila ng martial law day. Dahil lang sa ni-raid ngayon yung Goon Cave ni Kibuloy sa Davao. Yun nakakatawa parang state inconvenience lang, martial law agad. Parang nung pre-pandemic lang na yung lockdown para sa ACQ, kasi dami may iyak na martial law agad. Ay, oo, di ba nung yun? March yun, di ba? Tapos parang i-announce si Duterte within 3 days. Isang circle ko, naalala ko nun Parang 3 steps bago mag-martial law. Pero di ba naalala niyo ba yun? Nung bago tayo magpunta dun sa Goon Cave ni Kibuloy, yung di ba nag-announce si Duterte nung parang start ng pandemic 2020, na within 3 days, isasara daw niya NCR, kaya ang dami daw nagsiuwian. Naalala ko yun. Doon ako nun Nasa trabaho ko nung in-announce niya Tawa ko ng tawa nun Pucha. Sabi ko, naisip ko, okay. Kung saan nung gabing yun. Tapos tinotoo nga. Nung gabing yun doon sa Tomas Morato, walang tao sa daan. Halos walang tao. Sobrang creepy. Nagsiuwian daw daw talaga Oo. Walang tao. tao. Nagsiuwian Kasi di ba, nung makikita talaga, karamihan sa mga nagtatrabaho sa Metro Manila, galing sa karating probinsya. Kaya putya, kung doon ka mag-stay, saan matutulog, di ba? Nakakawat din na rin yung mga construction na naipit. Mga jeepney. Grabe, halos na ano ba tao dito? Nanlilimos na daw. So, biglang walang pasahero kasi lockdown. Maintindihan mo, parang maawa ka rin Bakit biglang lumulubi parang parang, ano bang term doon? Yung isang tuka lang. Yun. Living paycheck to paycheck Lahat nagganang bigla. Pero pucha, ito may mabinabasa na ako ngayon mga description ng bunker ni Kibuloy. Malupit we have not penetrated the facility underground because it is really dug deep in the ground. The underground facility is built like it's ready for a doomsday scenario with the use of thick stones and metal. Holy shit. Wako siege talaga talaga. Parang fallout shelter. Goon Cave for Kingdom of Christ. Goon for Christ. Goon Cave for Christ. Pucha, gusto ko talaga makita yung buong complex. Like, gusto ko makakita ng pictures. Anong nasa loob nun? Ano yung mga nakalagay doon sa loob ng underground society niya? Aminin ko talaga nung si Bongo. Lahat tayo natakot nun di ba? Na baka hindi matuloy yung podcast. Pero ngayon, sobrang comedy. Bongbong Marcos once again has exceeded our expectations. Yun nga Pucha. Andun pa rin yung close. Pero at the same time, mas nangingibabaw yung comedy Hindi ko in-expect na magkaka-Waco siege nga ngayon Pucha, hindi ko in-expect yung taon. Parang na nga sa bingo card ko Wala siya sa bingo card ko na mangyayari. Pinamatay na nga Di ba? Basta kung huling nabasa kong balita yung basta 3 pulis yun may bitbisin ng black box palayo ng compound pang pinasok daw. Pero di ko pa nababasa yung update kung ano ba laman nun Andun yung safe file ni Kibuloy sa Honey Select. Ang black box kaya natakbo ng mga pulis. Andun yung safe file. Yung Honey Select. Saka yung yung mga presets. Saka yung LAN game niya sa Rust. Lumaw. Ano kaya pag parang na Bin Laden na rin si Kibuloy. Ano kaya makikita sa hard drive niya? Siyempre, bukod sa human trafficking shit niya na siyempre, Kantay collection hentai. Yung hentai collection yan doon. Pero siyempre, meron yung Blue Archive doon. Di pwede mawala yung Blue Archive, siyempre. Buong database ng hentai.
Oo, may i-hentai account siya, saka ex-hentai account, syempre. Para Pixiv. Tsaka fansly. May fansly din, may folder doon ng mga fansly girls niya, di mo alam. Fansly, OnlyFans, Hindi lang Aloha. basta folder, mga leaks. Mga leaks, di ba? Pupunta siya sa Simp City. Sa Simp City, tapos sina-download yun doon lahat ng mga libre na leak content, di ba? Nalala ko tuloy yung pumunta ako sa Japan. May isang malaking building talaga na puro aero lang aero products lang mga DVD, comics, magazine, yung egg, ano ba yun, yung mga pang masturbation products. Iniisip ko may mga ganun si Kibuloy, may isang complex doon na puro ganun laman Bad Dragon. Bad Dragon, Vatican Archives level. Halos May Vatican Archives level na. Vatican Archives, mga Bad Dragon products. Yung ganun katindi na. Mga tenga egg siya doon. Tapos may mga, yung full size ng mga Jav Silicon models. Yun, nandun Siguro bad trip niya Excel. Teka. Malay Excel si Bastian. Sa sobrang bad trip niya ngayon, hindi na to yung matutuloy yung roleplay, yung monthly roleplay nila. Yun tayo wala Yung monthly Dungeons and Dragons roleplay, sexual roleplay nila. Wala na. Dungeons with Bad Dragons. Oh, Dungeons and Bad Dragons. Bad Dungeons and Dragons. Pero ang bizarre talaga na umabot sa ganyan si Kibul. Like Hindi, yung pinakakatawa, nagsimula kay Mutahar. Si Mutahar lang pero noon talaga, may kapitbahay kasi kami mga Kibulay dati. Nakatira dati dito. Nalala ko dati almost a decade ago, nung wala pa yung mga TV box, yung mga TV box ng ABS-GMA. Yung talagang, antena lang, free TV antena lang. Na yun, napapanood ko, parang akala ko El Shaddai nung una, naririnig ko. Tapos may mga Ukrainian na bumahay kumakanta, tapos biglang may nagigitarang Pinoy. Ayun, nakakurious ako, El Shaddai ba to? Mike Velarde ba? Tapos nakita ko yung channel number 36 yata 33. So sinearch ko, tapos nakita ko si Kibuloy parang nagpe-preach siya, Pastor Apollo Kibuloy. So, parang ni-research ko, yung pala, he calls himself like the second coming of Christ daw, yung Jesus incarnate yata. So parang, may kulto pala ditong ganito katindi. Kala ko Rizalista lang. Diba? Lupit, diba? You don't know. Damn. Around lupit mga mga Eastern European ng mga yung mga foreign. May taste. He has taste, bro. The man has taste. Damn. INC Africa Gaming lang yan. Ano pare second coming of Yugoslavia yon, di ba alam? Yung Davao pala is magiging Yugoslavia, magiging Baltic. Ang Pilipinas basically parang Baltic, parang Yugoslavia, pero magbe-break off lang yung Mindanao. Yung break ko lang Mindanao. Pagka-iway yung Mindanao, lalapas sila nag-break off. Magiging Serbia pala yung Davao. Makita mo doon, si Kibuloy, meron siyang Slovenian, Bosnian, Serbian, Croatian, Romanian, Kosovan, Georgian. Makakaroon na pala Mindanao Doomer Music. Bro. Yun talaga nakakatawa talaga Gusto ko talaga makita talaga yung loob ng bunker niya. As in, I am so curious. Nalala mo yung raid ng Bilibid dati, pre? Tapos may mga kwarto, yung may mga kubol, di ba may aircon pa, puta? May mga concert hall pa. Feel ko parang times 10 yung magnitude ng bunker ni Kibuloy. Siguro may specific section siya na may concert hall, specific section na pang nut room. May isang kasing laki ng covered court, doon lang siya magnanut. Mayroon ako nakitang picture pero di ko alam kung ito. Parang ito na yung supposedly binubungkal daw nila. Kaya baka may copy din siya yung hentai documentary ng Jessica Soho. Ayan tingnan mo yan mga airmen, binubungkal nila putang ina, di mo Jewish tunnels. Jewish tunnels. May gano'n pa si Kibuloy, Jewish tunnel. Hindi natin alam, pare. Yung pala. Hindi mo alam, pare. Anong sinermola?
ikaw ba nag-share doon last time, Mike, nung yung usapan natin ng Palestine, yung plano ng Israel pag hindi nag-comply, yung supposed plano ng Israel pag hindi nag-comply, yung sa event, yung Samsung something yun? Ay, yung Samsung option, yung kapag... may Samsung option din ba si Cable? Puta, malay mo, di mo na mayroon pala siyang ICBM sa ilalim ng ano niya. Call of Duty. Modern Warfare 1 plus. Tapos hindi Mindanao lang yung damage. Puta. Hindi, ano siya pare, pagka di ba, na-penetrate na nila yung bunker. Di ba, tapos nun, nagbabarila na, nagbabakbakan na, papapapapapak. Tapos nun, tumatakbo na yung mga police operatives. Pagdating nila sa dulo, andun si Kibuloy, nakatayo, nakaganyan siya. Tapos meron siyang hawak na trigger. Sa likod niya, meron pala missile. May mga ICBM. May ICBM pala siya, magbubukas So, na mali ending nito, parang kumandang kang sabihin niya, you cannot kill the Messiah. You cannot beat the Messiah! Tapos mga 10 years later, Kane's Return, Kane's Wrath. Hindi, Kibuloy-san. Kibuloy-san. Tapos Kibuloy Wars. Tapos sabi dito, meron na siyang may cyborg sa dito master. Cybernetic implant dito. Hindi, bago pa yun. Sino ba yung pwedeng cyborg niya? Sino? Si Kibuloy mismo, di ba? Baka yung random Ukrainian girl niya. Si Kane kasi di ba may cyborg siya na si Kabal. So, yun! Saan siya? So, bali yun niya, yung chatbot niya sa character.ai siguro. Si ChatGPT. ChatGPT. Simi-simi. Si Simi-simi. Yung kapag kunwari, what is the chance of success from me getting may ChatGPT, what is the favorable outcome? What is the most favorable outcome? Everyone will die. This response does not comply with our community guidelines. Meta pala yung kinuha. Kanina, sakto, Mike, di ba yung cutscene nyo sa tunnel sila? Parang naka-Defcon 1 yata sila na Kibuloy ngayon dyan. Ganun level eh. Naka-Defcon 1. Imagine ko talaga pare, they're like breathing heavy with their fucking M16s. Tapos alam mo yung mga may mga naka-emergency lights na sila doon. Tapos nakatutok na lahat ng baril sa pintuan. Kung sino man lang. Nakasarap gumawa ng horror game na ganun na. Finding Kibuloy. Pero di mo alam pare, yung pala pagbukas pa na ng bunker nila, parang Resident Evil pala, puro mga zombie na labas dun sa loob ng bunker. Biological warfare pala. Kaya pala takot na takot sila sa Ara, no? Kasi may T-virus si Kibuloy. Q-virus. Ano pala siya? May Q-virus. Tapos, sabihin ko siya na Q-ano. Yung ano? Q. Gago, siya pala si Q, di mo alam. Siya pala pag mga bata naman, little cuties. Little cute. Cuties lang. What the fuck? Cuties lang. Pinasi pala siya pala yung mundo ng cuties, di natin alam. Holy shit. Hindi mangyayari. 24 biglang magbo-broadcast, global broadcast yung cuties. Yung cuties. Pero may parang Yuri's Revenge. Gago. I am Yuri. Yung pala I am Kibuloy. Oh, baby. I am Kibuloy. Ayun sa TV na message. Sasabihin niya, I am Kibuloy. Stop! Tapos stop na yung mga police. Pero yung nakakatawa, kasi umabot ka sa ganyan, tapos nagkakaroon ng third faction. Gago. Parang red director lang, hindi sumulpot yung Japan. Sino mali? Saba mali INC. Biglang pupunta yung INC. INC naman, sila manalo naman, gago. Sila Marcoleta biglang darat. Di mo alam. Di ba yung destiny ng INC? May UFO pala sila, di ba? Tapos kung yung mga rocket ship nila, biglang magde-deploy. Parang dropship. Lalabas yung mga dropship troopers na lalabas ng mga hinirang. Tactical barong. Naka-tactical barong yung mga empan nila. Tactical barong na may bulletproof pala sa ilalim ng puta, di mo alam. Hindi, armor siya, pero barong. Wow. So basically, Kevlar barong. Kevlar barong ang puta. Jesus Christ. Yun pala, parang alien, parang Tyranids versus Necrons pala ang mangyayari dyan. Yung mga zombies si Kibuloy laban sa mga tactical barong ng INC. Tyranids versus Necrons ang puta. Kasi yung mga policing government, mga caught in the middle, biglang magkakaroon ng gera, specifically in Mindanao lang.
Pero Pero siya, ang impa talaga na sobrang tindi ng ganung bunker ni Kibuloy. No? Doon malalaman na maraming pera yung tao eh. Kami, alone na may bunker siya, what the fuck? yan nga, at ganun kalaki na sobrang hirap yung mga police. Which is, I mean, siguro di naman ganun kahirap talaga. Sobrang inep lang siguro ng police natin. Pero but still, Siguro, bunker? paperworks na rin. I mean, Hindi lang paperworks. Dami mo- Pera rin. Pero the money itself, yung labor, saan ka nakakuha ng pera? Yeah, di ba? Saan galing yung pera para makapagpagawa ng bunker? Doon yata nanggagaling yung Oh, ito pa, confidential. meron pa photo. Ito, may photo pa. Ano? Lupit gagi. Ito yung itsura. Parang Waco gagi. Yan o. Yan. Yan o, may mga, I assume that's a bed. Those are beds. Alam mo yung Far Cry 5? Oh, puta gago. Tapos may mga ano sila. May mga flag na sila doon ng KOJs. Tapos may mga... Hindi pala Q-virus. Alam mo yung hallucinogenic ba yun? Puta, paano ba sabihin yung term na yun? Ay, yung, alam mo yung parang yung drugs? Puta. Di ba may portion sa Far Cry 5 na kakalabanan mo yung babae na Hindi ko pa nalala ko yung Far Cry 5, pero sige, kwento mo lang. basta merong drugs na nag-hallucinate yung mga followers na maging berserk. Siguro may ganun rin si Kibuloy, ano? Kaya siguro daming putan. Oo. Gago, di ba yung tawag ng The Sun sa kanya? Doomsday Future, owner of the universe, hides in underground sex slave lair. As cult That's the diehards sun for you. Ano, yun dapat yung atakehin ni Mama Max eh. Ano? Oo, dapat. Sex slave lair, puta, what the fuck? Tayong wala ng Twitter si Mutahar eh. I-link ko sa masarap sa Hindi, sa Reddit, sa Reddit yung padala. Post mo sa Reddit, hindi na. Pwede. Jesus. Pero ang lupit pa rin talaga no, may doomsday bunker si Kibuloy. Ang nakakatakot kasi yan yung compound niya. Katabi lang ng airport. So baka mamaya makapunta siya sa airport na makakalipad siya. Yun yung problema. For sure nakalipad na yan. Kaya Makakalipad di na ba yun. naka-block na yung ano? Yun nga, baka mamaya meron underground, yung pala yung underground tunnel pala papunta ng airport. Hindi natin alam. Yun yung problema. So kung ako yung police, dapat naka-standby ka agad sa airport. Mas Sa airport din. May naka-standby na daw dun eh. Yun, Kaya kailangan standby sa airport din. Kasi Ako ang narinig ko kasi balita nung last week, parang yung inakangan nila na highway, papuntang airport. Dapat meron nakabantay na doon kasi putya di mo alam, lulusot na pala sila. Tama, yung tsura, madilim pa, puta. God damn, so bali Sino malaki tumitira dyan? So sino tumitira sa Butcher? Puro mga closest followers niya. Yung inner circle, no? Siyempre, yung apostles niya sa inner circle. Pero puta, tingnan mo yung estado ng buhay nila. Puta, mukhang post-apocalyptic shelter. Mas mukha siyang barracks eh. Alam mo yung mga barracks sa military? Yun nga eh. Kulang na lang footlocker. Parang ganyan eh. So baka mamaya may mga ano pala siya. Kasi yung INC kasi, meron silang tinatawag na hinirang mga enforcer na talagang yung pumapatay talaga. So baka mamaya may ganun din pala. Parang scan. Parang yung mga Sparrow ng NPA. Parang ganun. Ano yung tawag sa Kibuloy, no? Kay Kibuloy? Parang parang QAnon. Q-Army. Sons of Q. Oh, gago. Soldiers of Q. Soldiers of Q. Hindi. Parang hindi. Soldiers of Total Q. Hindi. Mali. Total pasimba naman. Dapat Knights. Knights of Q. The Q Knights. Q Knights. Tapos pagbata, Little Qnies. Little Qnies. Or Knights of Jesus Christ. Oh my God. Damn. Katawa yun. Meron ng gano'n sa mga sakristan. Ayun, mga pero Well, unironically. meron din naman sila yung parang fully armed. Parang parang honorific lang yung term na yun. Pero most attractive sex slaves talaga. Yung talaga yung angulo ng mga British tabloid katawa eh. Buisit. alam mo lupit talaga. Ang upset din kasi. ang upset din kasi yung sitwasyon. Yung ito yung video po to. Downfall, no? Parang yung kay Hitler. Gago. Kulang na lang, minumortar pa sila eh. Imagine mo yung scene na yun sa Downfall. Yung Parang Ibuloy, ganyan. tapos nandun yung tatlong general niya.
Tapos Steiner is not coming back for us. Tapos ang sasabihin niya, lahat kayo, maliban sa inyo Extract your tatlo. Dito. Paano ba yung ginambabato ng random German gibberish. Ganun. Random German gibberish ang puta. Ay, holy shit, tingnan mo, gago. Puta. Berlin 1945, puta, god damn. Meron pang center, yung... May center atrium pa siya. Oo. Akala ko sabihin nyo may may stall na Starbucks sa gilid. What the fuck? May kanyo pa, puta na, Hindi, pero feel ko parang di yata tapos yung bunker niya eh. Hindi pa tapos yung buong bunker. Oo. Ayun, ito yung kwartel. Baka yan yung mga tauhan nagle-labor, gumagawa ng bunker. Yan yata pinatitira. Okay. Parang sa Breaking Bad, yung ginagawa yung underground lab ni Gus Fring. Papatayin din sila ganyan. tapos, syempre. Oo. Yan mo yun, ang laki gago. What the fuck? Parang SCP entry lang Ay, di ba yung statue ng SCP, puta? God damn. Recreate nga natin sa Unity to, Nat. Ay, sa Unreal. Gago, lupit, puta. Recreate natin. Tapos ang mission lang is to find cubes. Find Pero kids. horror. Pero horror yung madilim, tapos puro mga zombies. Pero walang multo, walang humahabol sa'yo. Yung yung pang sa Roblox, yung picture ko lang yung mahabol sa'yo. Look at this shit. Holy shit. Ayun o. Ito yung hindi gawa, di ba? Ito yung gawa na. Okay lang. Gago. Alam mo, nasa bar ka eh. Ganyan yung mga KTV, ganyan yung mga karaoke joint sa Dude, ito yung sa para sa mga babae o. Para sa mga sex slave. Believe, Love, Laugh pa. Puta, mo ganda ng mga bahay nila. Oh. Damn. Damn, what the fuck? Parang pogo lang eh. Alam mo yung mga pogo shit? Wow. Ganyan eh. Pogo. No, Hotel eh. May Live, Love, Laugh pa yata yan eh. Para kay Alice Bowen. Holy shit! I mean, expect mo it would be like yung puro gano'n yung dark pero puta, fully furnished yung condom, puta. What the fuck is this? Inakala mo na sa condominium ka eh, no? Parang nasa condo pa gago, pero underground to At Kibuloy. What the fuck? At Kibuloy. Ano kaya pakaramdam na maging pulis yan, yung ganyan, no? Isa ka sa mga pulis na yan na nag-raid ngayon, no? Parang, Go na, may virtual ka na. Oo, weirdoan ka na kasi syempre Panigurado mo na. Sure ako may nakita pa siya dyan na hindi nila pwede pakita. siguro. Siguro yan, sigurado yan. Na ano? Garantisado, meron silang May hindi nakita sila hindi pwede ipakita. Oh, May hindi parang sila pwede. confidential pa. May sex dungeon gago, tapos meron puro lahat ng dildo or shit like that, god damn. Or torture room, puta, di mo alam. Di ba? May Live, Laugh, Laugh pa sila kada room, ano? Puta, tingnan mo yun, ang ganda. Hindi na nakakabigay. Pogo nga lang, may dedicated doon para sa ganun. Puta, may dedicated room para sa mga pinakamagagandang yung mga holy shit. Imba yan, ano? Alam mo na sa bar, alam mo yung Sogo Hotel, parang ganyan eh. Oh my! May Ilaw tema. pa lang eh. Oo, di lang tema, yung ilaw. Parang similar na. Tangina, KTV, di ba? Di lang KTV, parang motel na eh. Mga apartel, yung mga high-end apartel. Oo. Holy shit. Ina. May furniture pa, kada kwarto, hayo. May TV pa, pero Kibulay TV lang. SMNI lang, no? Oo, SMNI. Umay na umay ka kay Badoy. May Oh mga my- tema yun, nature room. Nature Baka mamaya may anime room pa dyan. Kasi mga anime Ano na naman po AI art. Date anime, exclusive lang kay Kibulay yun. What the fuck, gago? Hindi ko in-expect na magiging ganun, Hindi ko, akala ko is like, kasi Pilipinas, i-expect mo medyo mahirap, di ba? So, yan, parang katulad ng nauna, yung mga hindi paggawa na parte ng bunker. Akala ko puro ganun lang, pero hindi ko alam na ganun ka-fully furnished na pala yung ibang parte, gago. For sure, mas marami pa yan. Pero di ba yan rin naman hilig ng karamihan? Yung sleeper na setup, yung dugyot sa labas, mga ganda sa loob.
Yun nga eh. Puta, di mo alam. Yung pala Pero meron pala. si Kibuloy kasi hindi siya exactly sleeper. Di katulad ng, let's say, yung mga Mormon ganon. Oo, kasi yun, mga mukhang simple sa loob pero engrande sa labas. Ay, mukhang simple sa labas, mukhang engrande sa loob. Diba? Ito kasi si Kibuloy, very gaudy yung labas din eh. Tingnan mo yung compound niya, gagi. Teka. Hindi, tingnan mo naman yung Kingdom niya, pinanlaban niya sa Philippine Arena, diba? Oo. Yung compound niya malupit, pucha. Teka, maganda yung video. Kasi nako-curious na rin ako eh, puta. Hindi ko alam maganda pa ng kalala-pala. Ano kayang justification ng mga fanatics niya din no, sa underground bunker niya? I don't know. Parang kung yung, alam ba yung kwento sa INC na kung ba't ganyan yung disenyo ng simbahan nila? Ito ba? Hindi. Yung idea ng bakit kailangan ng bunker ng isang pastor. Yun nga. Bakit kailangan ng bunker? I mean, siyempre, pag chosen one, parang privileges na, no? I mean, araw ng paghahatol. Parang depende na lang kung kung mauutong mo dyan, sino ba yung pinaka-religyoso eh, sino ba yung pinaka-matatakotin sa Diyos eh. Tingnan mo yung compound, gagi, laki, God damn. Hindi pa yan yung Garden of Eden restored yata ni Kibuloy. Meron pa siyang hiwalay pa. Ito lang yung compound niya malapit sa Garden of Buning. Hindi, may Garden of Eden restored pa siya. Yung binalita sa ABC News sa Amerika. Yan nagalit siya kasi Kunesto. Iba pa to eh. Parang ito, parang public pa to eh. Green na green, no? Alam mo, mag-golf eh. Tuwan-tuwa yung mga puli, ay ka, chill lang. Chill like a villain. Pero ito, ay puta, hindi ko siya. What the fuck was that? Teka. Gamit ba? God damn, look at this shit. No nga, polis yan. Sa polis yan. Pag mamaya makita mo, hindi mo alam, mamaya, yun pala, meron sila. Di mo yun, ito yung interior, Siyempre may tissue, hindi mawawala ng tissue. Damn, alam mo agad implement ng Chinese kasi may ganyang table eh. Sa China, ganyan ang mga table. Si Susan sa no? May lazy Susan dito sa gitna, no? Para pag this. Mahilig sila sa mga ganun eh. Ano mo crack theory ko ngayon? Hindi makawala rin si Kibuloy dyan. Nasa loob rin siya, kaso nga lang, tagong-tago. Kaso di rin siya makalabas. Alam mo, parang bunker. Parang Saddam Hussein situation. One way in, one way out, pero na-corner na yung one way in niya. So parang wala na siyang magawa. Siguro, dahil nga sa malapit sa airport, pwede siyang makatakas, pero yung way niya papuntang airport, crack theory ko lang to Yung way papuntang airport, literal na na-corner na. So wala na siyang magawa. Talagang refuge niya, yun na rin naging prison niya ngayon. Yun na prison niya. Yun na rin yung, technically, yun na rin yung magiging kabaong niya kung sakali. Putya. Parang engine ng dirty linen, Naka-LED. Ano yun? LED line. Yung bakal. LED line nga, LED line. Parang nuclear bunker. Magkakaroon na siya doon. Sinila lang siya doon. Pag nahuli si Kibuloy, naka-Voltec na suit. Gago, di mo alam. Hindi. Pag yung, di ba, yan talang lumipas, tapos buhay pa si Kibuloy, parang sino ba yung yung sa New Vegas, Mike? Yung president. Ay, sila si House. Si Mr. House na lang, meron pala siyang kumaong doon, no? Puta, di mo alam. Tapos, mangyayari pag hindi natapos sa buong Pilipinas, di ba? May computer doon lalabas. I am Apollo Kibuloy, owner and proprietor of the Kingdom of Jesus Christ. Tapos meron siya yung display picture, tapos puro mga securitrons. Hindi securitrons, yung flat screen na may gulong. Ano? Karen. Si Karen sa SpongeBob. Ganun lagi security. Naisip ko, servitors ng Warhammer Gago, yung mga lobotomized na mga lobotomized servants. God damn. Yung mga lobotomized na excommunicate, yung mga Ukrainian daw na gusto tumakas, ginawang servitor ni Kibuloy. Tingnan mo itong bedroom itong gagi, parang mukha siyang nasa motel. Puta. Ilaw pa naman. Hindi nga kwarto yan, parang mga meeting room lang yan Hindi, may bed may office may bed, may sofa. May office desk. Kanina may bed sa likod Ayan dito may bed. Skip mo nga. Check mo pa yung ibang mga stuff dyan. Ito, main lobby gagi. Yan. Hotel
Ayan yata yung labas. Yan lang yata yung labas. Ito yung labas. Ayan yung entrance, gago! What the fuck? Entrance. Tapos may daanan pa dyan sa aircon na yan. Alam mo, nasa Pilipinas ka eh, kasi binamanual nilang binubuksan. Ano ba yun, oh? Hindi pa sa bagay, para nasa spacious na rin pag hindi manual. Ay, pag manual. Kasi Then, pag kung automatic, kung may pera ka para gumawa ng matinding bunker na sobrang deep, Or secure. I mean, you invest extra money na para automated yung pagbukas ng pinto. I mean, that's a standard na, di ba? Kasi yan, puta, kailangan dalawang tao. Paano kung mag-declare? Nagkahagil-hagil pa yung mga tao. siyempre, kailangan mo muna mauna yung Son of God. Yun nga, paano bubuksan nga lang, di ba? Kung Hindi, mauna ka. hindi na Storage, space na siyempre. storage area. Sa bagay. Ano mo, backstage backstage sa theater, no? Ang laki, gagi. Puta, akala ko it's just gonna be like, I don't know, some one-floor thing, pero Sarap multiple mag-airsoft story. dyan, no? Sarap mag-airsoft dyan, no? Oh, gago. Diyan, mag-airsoft or rin sila dyan. Pag naglabas na yung mga armadong servants, si Kibuloy, gago. The Army of Kibs. Army of Kibs. Army of Cubes. The Knights of Q. Knights of Q, gago. Alam mo kung walang context yan, walang context. Oh. Akalain mo parang short film na horror eh. Oo nga, nakatakot. Puta ko, hindi mo alam kay Gibson to eh. Tingnan ko. Holy shit, look at that. Gagawin tindi. Gago. Kasi mo pa nga pa rin, meron pa ba? Dude, imagine mo ano na to, leader lang to ng punto. Technically, religious leader lang to, pero naka-afford siya ng ganyan. Alam na kung kanino galing, pre. That's a no-brainer. Sino bang pumuprotekta sa kanila ngayon? You know who? Tsaka, Sabi ko sa'yo, Wiko. Hindi magpapahuli ng buhay yan. Hindi magpapahuli ng buhay yan si Kibuloy. Masyadong maraming alam yan. Kaya nga pinoprotektahan nila Duterte. Kasi lahat, parang House of Cards yan eh. Pag nahuli Kibuloy, House of Cards na yan. God damn, tingnan mo yun, no? Pangyayari, no? Parang papakainin na ng ricin si Kibuloy, imbis na mahuli, no? Pucha. Oh. De for sure kung let's say mahuli si Kibuloy. Sobrang secured niyan. Catch of the century yan. Talagang militar siguro ang babantay diyan. Pero hindi pwedeng hindi kasi baka mamaya kung mahuli na si Kibuloy, papatayin na si Kibuloy. Siyempre kasi maraming ang alam. Hindi na alam. Depende. Hindi nga mabibigyan kung may magka-mini coded na yun eh. Hindi rin may- kasi kasi diba nung una, bago nagsimula yan, pinalitan halos lahat ng pulis sa Davao. Parang iba ang pinadeploy sa Davao tapos biglang ginawa yan. So parang siguro nasa isip ni BBM, maraming pulis Davao na makakibuloy. Pinalit yung mga siguro taga-ibang lugar. Oh, mo naman, no? Basang-basa na siya dito, oh. Tingnan, imagine mo ganyan. Bakit ka maggaganyan na ano? Ano yan? Stay clear? Ano yan? Life locator. Life locator nila. Yung nag-detect ng heartbeat. So meron pang sa ilalim nito. Meron pang layer sa ilalim yan. Sure ball talaga, nakakukulong na si Kibuloy dyan. Hindi siya makalabas. Gago. Hindi na siya makalabas rin. Nasa loob siya. Hindi lang nila alam paano mahanap. Dude, sana gawin nilang museum to, puta. Kasi ang lupit, gago. Hindi gawing airsoft. Magiging airsoft arena. Sure ako Magiging BPO yan. Dude, Magiging ano? Magiging airsoft yun, di ba? Like, ano? BPO? BPO, gago. May baka repurpose ng gobyerno yan, gawing government office and shit. Sure ball ako dyan. Pero maganda mag-airsoft dyan, no? Mag-bill sim kayo dyan. Tapos ang objective is to find the pastor. Imagine mo pare, nag-airsoft kayo dyan, tapos ang bibiglang may lalabas na lalaki na may balba sarado. Tapos maputi na yung buhok, tapos payat-payat na. Nandiyan pala si Tupac. Si Tupac. Nandiyan na rin si Epstein. Si Elvis. Dapat local. Si Dolphy yan dyan. Si Dolphy yan dyan din, gago. Di mo alam. Si Hitler, Redford gago. White. Redford White. Sino pa? FKJ. O.J. Simpson. Si O.J. Simpson nandyan din. O.J. Simpson. Hindi pala namatay. Oo. Alam mo yung may-ari ng Ocean Gate?
Yung may-ari ng Ocean Gate, yung submarine, nandyan din. Hindi mo alam. Nag-teleport. Oo. Teleport ni Kibuloy. Yung teleportation device pala. Andiyan pala yung Borealis sa Half-Life. Borealis. Gago. SME9 News Channel rin, no? Gagawin ko, Ano yan, no? Puta, what the fuck is that? dami ng pera para sa ganyan. No? Oo, gago. Ay, ang creepy. Wala pa, skip mo pa nga pa rin. Baka marami pang exclusive shit eh. Same lang yan eh. Same lang sa pinakita mo yan eh. Same lang yan sa kanina pa. Knights and Ladder eh, you know? What the fuck is that? Baka gagawa lang din. Maintenance shit. Ito, ayan, no, supplies. Hindi pa yan yung mga gun supplies niya. Goods. Guns, tsaka goods. Goods and services. Guns and goods. Goons and goons. Goons and goods, no? Oh, God. Damn, ano to? Look at that. Parang, Ay, yan pa lang ba ang nire-release nila? O meron pang yan pala, siguro ito pa lang yung nire-release nila, pero yan pa lang din yung na-penetrate nila. Kasi meron nga sa ilalim pa eh. Sa bagay. Hirapan nga. Natatakot sila kasi baka mamaya puro armado na yun na doon sa ilalim. Kasi kung ako yung commander, isipin ko gano'n eh. Puro mga armado na nasa ilalim niya. Parang The Raid. Oo, parang The Raid. Nakatago sila, nakahanda na sila lahat dyan for Armageddon. Nakatutok na sa pintuan. Diba? Talaga, either pag malaking chance talaga hindi papahuli ng buhay yan si Kibuloy. Ako rin kasabi. Pero kung mahuhuli yan, let's say, mahuhuli ng buhay yan, sobrang tindi ng security niyan. Gagi. Walang makakalapit sa kanya. BBM lang. Ganda pa eh, no? Nagsimula lang kay Mutahar, nauwi sa raid ng bunker. Yan yung sinasabi kong yan yung sinasabi kong causality. Hindi totoo ang karma eh. Pero yung causality ng isang maliit na bagay nagdo-domino fall. Diba? Kasi yan, hanggang sa lumaki yung pagbagsak na hindi pa nakatulong na nag-aaway na si Duterte at si Bongbong Marcos. Kung mapapansin yun, diba? Lahat ng tinatarget ni Bongbong Marcos hindi si Duterte eh. Yung mga tao niya sa paligid niya. Pinapalit niya yung mundo eh. So, I gotta give props to BBM. Ito yung entrance mo. Damn. Ay, hindi pa yan yung parang basic lang yan, pre. Oh, ito yung entrance. Parang galing sila sa loob, palabas na sila. Yun nga. Parang may Stargate sila dyan. Stargate? Ayan, no? Parang stocking area lang kasi yan. Eh. Hindi mo mahalata na may bunker sa loob. Eh. God damn, Pero what bro. if may Stargate nga, no? Stargate, gago, di mo alam. Meron pala teleportation. Alien device. pala si Kibuloy, O, di mo alam. Puta, mamaya tawa tayong tawa dito. Yung pala, si Kibuloy pala yung... Son of God talaga. Pero hindi siya yung God, yung Abrahamic God. Oo, yung pala, yung Eldritch God pala. Kudsu, God of Kudsu pala or some shit, di ba? Of the Orion star system. Lovecraftian na God. God damn. No, yung Lovecraft yan. God damn. Holy shit, what the fuck was that all about? Like, what? Ay, na. Jeez. So, final word of the day, privacy. But, privacy, bunker. 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 You cannot kill the Messiah. Oh, my God. Gagawin lupit. Lupit pare. Dude, ako talaga iniisip ko lang talaga nung una kasi syempre pag Pilipinas isipin mahirap. So, it's just like some fucking basement in the ground or something. Hindi mo may isip yun eh. Pang typical corruption na may isip mo eh. Way advanced shit. Tapos Yun lang. Oh. Yun lang. Pero hindi ko in-expect na isang buong complex ginawa lang. Parang Cheyenne Mountain Range Complex or kaya Discount Whiskey Hotel. Discount. Whiskey Hotel. Whiskey Hotel, di ba, puta, yung yung sa presidente, di ba, pagka, sa White House, pag ni-raid siya, di ba? Ang ginagagi. Hindi ko in-expect. Nagganun pala siya talaga maraming alam yung si Kibuloy. Maraming yan pag napakantayan. Nako. Baka mahuli yung marami sa Davao.
Dude, imagine mo pare, kung yan lang yung outer layer, may inner layer pa. So meron Yun pa na yung Stargate. Doon na The yung core, Stargate. the core ang putya. Or may core pa, hindi mo alam sa sa ilalim. May secure doors yun pagka nagbubukas iba Ano yung backdoor? Level 1, level 2. Diyan yung diyan na yung yung Stargate. Stargate. Egyptian god pala si kay Buloy. May UFO pala siya doon. Hindi gago, makita mo doon, mayroon palang patay na Elder Child doon na gumagawa ng COVID. The Void Dragon. Oo. Parang alam mo sa Evangelion, di ba? Yung si Adam, yung nakapako doon sa krus doon sa kanila sa ilalim. Ganon yun, may ganon din si Ibuloy. Teka, alam niyo ba yung parang analog horror na ba yun, parang monument something? Yung mga master na monument. Diba? Ano yun? Okay. Ano yan? Kasi sabihin natin hindi. Parang Stargate lang din siya. I see. Pucha. Excavation site pala. Di mo alam para yung pala ancient ruins pala. Nasa ilalim. Ando naman yung Covenant. Yung supposed isla na konektado sa atin na malaki, yung supercontinent daw. Garta. Ganun. What if Andun yung Ark of Covenant. Ay, Agartha pala nasa ilalim. May pala, Hollow Earth theory pala, gago. May parang gate to Agartha pala doon sa ilalim. Ano to? Iron Sky Part 2? Sabihin ko sana yung King Kong yung latest. Gago, magulat ka. Andun yung mga Jurassic era na dinosaur. Si Kibuloy, mayroong army ng mga dinosaur. Kaya isa pa sila pumasok. Di ba di ba mabubuksan na yung last na gate? Lalabas si Kibuloy nakasakay sa T-Rex. Oh, gago. Kaya hindi nila binubuksan. May Gatling gun sa mga dito. T-Rex. May Gatling gun dito sa kamay. may Gatling gun rin. Diba? You can't kill the Messiah. Damn. Bro. Kidding aside talaga, ang lupit talaga na may bunker ka sa ilalim for a religious reason. Ganun kalaki. Tapos ganun ka-prepared, ganun kayaman. Magigets ko ang Catholic Magigets ko ang Islam at Catholic dahil may president of history sila eh. Mayaman na talaga sila by default eh. Ito parang... Sa Vatican, panigurado may ganun sila. Pero Vatican Secret Archives nga lang, meron na yan, di ba? Sobrang secretive eh. Kaya, ito, some motherfucker from Davao lang eh. Di ba? May ganyan na rin siya. Damn, bro. Yun, isang nakakakuha ng pera. Panigurado may armory yan. May armory, syempre. May barracks. May gun cave. May gun cave. May pang-pop collection. May mga barricade, may mga defensive Ito talaga placements. pinaka-best part ng Alvin na to. Ano? COVID talaga eh. Talaga pare. Hindi mo alam. Comedy at its best. Tapos yung pala, parang Wolfsler na pala sa ilalim. May mga machine gun emplacements na. Hindi mo alam. May mga booby traps. Parang akala mo na sa Egyptian ruins. Egyptian ruins. May poison gas na lalabas o kaya mangyari iinit ng kwarto, malalak kayo lahat sa loob. So, Kasama pinag-usapan natin na biglang gumuho yung kumpang. Gago, nakatakot yun. ay mas malala yun. Mas matinding Basta-basta- damage kay Kibuloy yan. Biglang gumuho. Oo, may ganun, baka mamaya, ito kasi isipin mo yung senaryo, di ba yun nga si Kuy Buloy maraming alam. Right? So, bale syempre, yung gusto nyo gawin, alam nyo na nandoon pa siya sa loob. So, mahirap na siya malabas. So, ang gusto nyo mangyari is mamamatay siya doon. So, Yun magpapasok nga, downfall. undercover. Yun, papasok kayo ng undercover doon. Tapos noon, magpaplanta kayo ng bomba sa mga sa mga foundation ng bunker. Di ba? Pero mas matinding damage yan sa Natin president. Parang mag-crash yung Sabagay. bunker. Hindi, maraming mamamatay na polis. So, lalong ipit sa Kibuloy Duterte yan. And, dahil doon, masira lalo sila. Hindi ko alam kung sino yung nagplanta ng mga bomba, syempre. Yun yung Pero yun nga, I don't think na gagawin ng government site yun. Kasi gusto nilang huliin si Kibuloy, bakit nila bobombahin yung lugar? Diba? Hindi yung government gagawa nun, yung mga taong pinoprotektahan ni Kibuloy. Hindi nga, yung perception nga, like after that, let's say nagawin yun, yung perception, hindi sa government ang baling doon, kahit magpropaganda sila. Kasi nga, iba ang objective ng gobyerno. So parang counterproductive na bubombahin nila yung bunker, ayan doon nga yung gusto nilang huliin. Diba?
So parang gusto mong mag-breach ng isang lugar pero imbis sa flash granada nilagay mo. Counterproductive ang ganong method. So hindi masisira sa gobyerno. Lalong lang masisira yung compound nila Kimberly dyan. Pero at least hindi malalabas yung mga sekreto. Isipin natin baka mamaya ganun kalala pala. Pwede rin. Yun yung pwede rin. Pero sira pa rin sila Matatagpuan na lang patay, no? Papatayin na lang, di ba? Hindi pa patayin, pero matatagpuan na lang ng patay. Matatagpuan na lang napatay. Yun pati lang. Pati yung mistress niya sa aking alaga niyang aso. Lahat ng nila. Gago! Pati yung aso kasama. may cyanide, tapos meron din bullet, para si Hitler lang, no? Gagi! Tapos yung yung number 2 niya, yung pamilya niya, nag-cyanide rin. Yung head of SS niya. Head of SS? Oh, shit! Grabe, nakatakot, puta. Ayop yun. God damn. Iniisip ko pa rin ano kayang justification ng mga supporter niya, bakit may bunker siya. Teka. Iniisip ko lang talaga anong klaseng mental gymnastics ang sasabihin nila sa utak nila para ma-justify na. Isip ko talaga dyan, typical na religious excuse lang. Ito ko lang ipapakita ko lang to for comparison lang Ito po yung naging bunker po ni Hitler Ganyan lang po yan. Ito, ganyan lang po. Wala pa naman creative mode ng panahon na yun. Oo. Saka basic lang. Basic lang, di ba? Sobrang basic. Ganyan yung mga may mga decorations ng bunker niya. Di ba? Talagang bunker lang. Ito yung layout. Di ba? Imagine, kumpara mo to sa nakita natin. Like, holy shit. Di ba? God damn. Grabe. Like shit. Grabe. God damn. Kung nagkakulto ako, di ako gagawa ng bunker. Gagawa ako ng flying fortress. Flying fortress. Gago yun. Flying fortress eh. Zeppelin, di ba? Gago. Tapos may mga airplane Bioshock Infinite. Ay, puta, Colombia. Puta, tapos bubombahin mo yung Maynila, no? Kunwari, pagka nagalit ka na sa kanila. Ayop. I stop ko ang Pinas. Stop, Philippines, stop. Tapos mangyayari, lahat ng mga kultista mo doon, di ba? Sa taas, may mga Zeppelin sila, bababa. Tapos mga ambush na. Lupit so, tuloy maglaro ng Bioshock tuloy. Namiss ko tuloy lang yun. Meron akong kopya ng Bioshock nasa Steam ko eh. Binili ko nung Nakakamiss laruin yung bigla. Puta, naalala ko tuloy yun. Pero ang ganun, no? Yun nga, antindi talaga yung unraveling itong sitwasyon, itong Kimberly situation is crazy. Bro. The Kimberly situation is crazy. Bro, I'm telling you. Siguro mag-mainstream palalo yan kung mas lalo pang naging unhinged yung sumunod. Which is sure kung mangyayari yun. Pucha. Marami pa. Ito, balupit. Kung si Kibuloy pa lang ganyan na yung bunker, ano kayo yung bunker ni Manalo? Ay, mas matindi. Yung QC niya, for sure meron yan. Mas matindi pa. Mas matindi, gago. Di mo lang alam. May space station na yun sa ilalim. 5 layers with multiple exit and entry points with an elevator. Diba? Yun ang Stargate talaga, si Manalo. May Stargate talaga yun. Ano yung parang may bangkay ng Eldritch Abomination doon na gumagawa ng calculations para sa lahat ng galaw ng kulto niya. Hindi mo alam. Di ba? God damn. Jihad. Natatawa ko magka-jihad. Pero yung jihad natin dito Kibuloy kasi naman. Bro, like holy shit. Yun talaga para sa atin pagka nagkaroon tayo ng DDF cult. Sa atin naman Flying Fortress. Good luck sa mga lilipad. Papunta doon. Diba? Lalanding kayo doon. Pero holy god damn shit. Yan. Kaya guys, kung gusto nyo magkaroon ng bunker ng DDF show, subscribe na kayo dito sa amin sa YouTube. No? Hindi lang bunker na yung panigurado yung basement. Literal na basement. Kasi parang gusto pero yung totoong bunker natin yung nabuo natin pagkakaibigan. The real bunkers were the friends we made along the way. Alam mo, puta. Ayun na. Parang gusto ko tuloy maglaro ng Minecraft. Gusto ko gumawa ng sarili kong bunker. gusto ko maglaro ng sarili kong bunker. Hindi ko alam kung bakit. Like, holy shit. That is so Pero good. Minecraft tayo minsan, no? Why not? Diba? Gawa tayo ng sarili nating compound.
Okay na. Oo. Ano kasi yung bago kasi parang ano, 'di ba? Yung ginagamit natin dati scam pala, 'di ba? Ano yung bago ngayon? Ano yan? Yung ginagamit natin pang Minecraft dati, ano 'yon? Kasi Eternal? dati hindi yung isa pa, yung bago 'yon, yung TL launcher. Oo. Hindi, Yung pala- hindi ko ma-recommend yun kasi parang may ano eh. Yung May something pala. update niya noong 2022 or 2021, parang nagka-Spireworks sila eh. Hmm. Kaya ko dyan. So, kung may documents ka o kunya, nakalink yung account mo, hindi ko na ma-recommend kung makikita launcher. Damn, bro. Shit. Well, anyway, thank you so much, everybody, for watching the DDF show. And if you guys want to have more episodes, just look at our YouTube. Mga And bro, you, recommends na. May mga Recommends na. bunker of meron tayong bunker of content. Pero na ngayon. Ay, gago. So, bali yung pala yung way para mas smoke out nila si Kibuloy. Maglalagay sila ng mga speakers sa loob, tapos puro Jose Marie Chan songs na lang yung lalabas. Dinidis si Kibuloy. Hindi, yun pala. Pagbukas ng main entrance, biglang lumabas yung si Marichan. Tapos kumanta na lang lahat. Oh no! Get out! Everybody out! No! Get out! Tapos kasama niya rin si sino Mariah Carey. Dalawa sila. Oh shit! No! Get out! Dinidis No! yung religion niya. No? Wait na, Oo. ano ba? I-search mo nga bigla. Ano ba ang Christmas nila Lutera kay Buloy? Siguro Christmas din nila, pero birthday nga lang ni Kibuloy kasi siya nga sa birthday. Siguro, tingnan natin. Oh, Christmas din, pero birthday niya, no? Damn, bro. December 25 rin. Ay, hindi. Hmm. SMNI pala to. So medyo propaganda arm to. Hmm. Kaya sinerch ko eh. Ay ibang lumalabas eh. Evangelist group urge Kibuloy to surrender. Hmm. Kaya pati mga evangelist eh. May kisaw-saw na. Ay naman, sinisira mo yung natin, business model natin. Malis ka na. Jesus. Damn, bro. Pentecostal pala si Kibuloy dati. Oh. Ano siya? Protestant. Basically. Yeah. Tapos, no, yun eh. Real estate agent din daw dati eh. Si Martin Luther talaga ang problema ng Christianity. Hindi si Martin Luther King yung Martin Luther ng Protestant. Siya nagsimula ng mga offshoot Christianity. Damn, Yung Christianity with extra steps. Muntik na tayo doon. May aglipay dito sa atin, pero yung aglipay parang ano lang yung Hindi, parang anemic Catholic. Ano sila, Anglican, basically Anglican lang din sila. Yeah. Ano lang sila, yung turo pa rin nila at saka yung mga ritual nila, sumusunod pa rin sa Catholic Church, pero yung pamunuan nila hindi sumusunod sa Roma. Yun lang. Basically. Offshoot nga, mga offshoot Catholicism. Tapos yung Protestant, nagkaroon rin ng offshoot, kaya nagkaroon ng Christianity, yung mga Kids for Christ ba yun? Couples for Christ, Gooners for Christ, mga ganun. Gooners for Christ? Jesus. UPCP pala siya. Okay. United Pentecostal Bible Institute. Wow. Gawa na lang tayo religion, pre. The cult of DDF. Yun nga eh. Dapat The first na rule of cult of DDF is you don't talk about the cult of DDF. So, ano ba daw? Magkaka-werewolves ba tayo tsaka vampires? Hindi. Sky Fortress ka sa atin. Sky Fortress. Di may bunker rin, pero yun yung dami lang natin. Hindi, yung bunker, yun yung hangar ng Sky Fortress. Para pag sinugod na tayo, maglilipat tayo sa ere. Magbubukas yun. Tapos maglilipat na tayo sa ere pagkatapos. Ganyan na tayo. Sabi ko sa inyo, gagin. May space elevator rin tayo, no? Space elevator? Hindi dapat alam na ng lahat ng tao. Yung kung may space elevator pala tayo din. Imagine. Sa bagay. Imagine. Pero yun nga, marami pang development tong Cult of Kibuloy na to. So, tutok kayo kasi takatutok rin kami. Kaya yun magandang pampalipas sa bus eh. Kala pag-traffic ka sa EDSA. Huwag ka lang makinig sa mga supporter na nag-ape shit lang sila lahat ngayon. Damn, bro. Ano kaya opinion nung tindera sa karinderya mo dyan, Nico? Wala, nothing. Bumibili lang, actually medyo natatakot na ako. Baka mamaya bigla na lang mangyari. May sari na pala lahat ang kinakain namin. Or sa Mas suicide with extra steps. Damay lahat. Pero hindi naman. Pero mukhang okay naman.
Okay naman so. Hindi, for sure naman. Kaya niya yung arms niya kay Ha? Gago, may ganun pala mangyayari. Pinatawag na lahat ng sleeper cell. Di ba? Pumunta kayo ngayon lahat. Pagkatapos nun, bawal, parang Japan doon, wala nang trash can sa Pinas. Bawal na. Wala nang trash can sa Pilipinas. Wala nang trash can sa Pilipinas, lalo lang mawawala ng trash can. O yun nga, paano sila makakapagpagawa ng sarin at Paano yan? Wala nang baso. Sabi ko, wala na nakikita ang baso kan. Yun nga eh, di ba? Baka sa mga poste, no? Mga puso nakapako na lang doon. Di mo alam, kala mo ice water. Yung mga baso kan doon, yung parang kanya-kanya na lang. Makain ng mga Good bros. Well, anyway, enough of sarin gas attack. Thank you so much, everybody, for watching the DDF show. Stay safe, stay woke, and don't do drugs. Sometimes do drugs, yeah. Ikaw si, if you're gonna, dude, imagine going through the bunker ni Kibuloy while you're on acid. That's sinabi ni Kibuloy. BBM, the Leviathans are coming for you. The Leviathans are coming for you? Oh no, gago, lalabas galing sa dagat ng Davao. 3 Leviathans, 3 Evangelion. Third impact pala. Third impact pala yung nangyayari, gago, pag na-reach na yung baba. No? Mula sa Jesus life, naging Eldritch God ang puto. Hindi, gago, makikita nila. Di ba si Kibuloy nakatayo, di ba? Tapos makikita nila parang meron palang nakakabit sa kanya. Yung pala, dariri lang pala siya ng isang Eldritch Abomination pala. Ay, talampot. Paano nakadikit? Literal na nakapit sa katawan o something Sa katawan, sa likod niya naka-fuse. So bali mangyayari, makikita mo hihilahin siya sa portal, pero pag tinignan mo yung portal, meron palang malaking Eldritch Abomination na isa lang pala siya sa mga daliri ng Eldritch Abomination. Ang parte na nakatawan niya. Yun lang. Nasa likod niya, nakakonect sa likod niya. So bali ito sa Kibuloy, tapos meron siyang connection. May wire. May connection siya sa likod, pero yung pala yung connection pala, daliri lang pala. Shit, bro. Hindi ko alam. But anyway. Wala pa rin akong leeg. Welcome to the DDF show.